Timbog ang daan-daang Pogo workers sa isang government operation sa Parañaque City. Ang Pogo Hub na sinalakay nasa harap lang daw ng PITX. Sangkot din daw ito sa sari-saring scam. Narito ang agenda report ni Nancy Carvajal. Habang karamihan sa mga Pogo na nalansag o nagkawatak-watak, itong Dying Leisure and Development Corporation tuloy ang operation sa ATI Tower sa gitna pa mismo ng business center ng Parañaque City. Ilang palapag ang inookupahan ng naturang kumpanya. Ayon sa umano'y mayor's permit na nakapaskel sa pader, 17,000 square meters ang inoopahan nito. Pero iisa lang daw ang empleyado. Nitong Huwebes ng gabi, higit 450 employees, Pilipino at Banyaga, ang inaresto ng mga otoridad sa isang raid. Huli sila sa aktong pagpapatakbo ng love, financial, securities at investment scams. Pati na rin ang online gambling. Mahigit 300 sa kanila ay Pinoy, 137 ang Chinese, 3 ang Vietnamese, 2 ang Malaysians, 2 ang Thai, 1 ang Indonesian at 1 ang Taiwanese. Ini-entice nila, tapos ini-spam nila. Ini-spam nila gamit ang Hong Kong mobile SIM card na ABC Mobile. Umamin sa BNC ang ilang Pinoy na empleyado na lumipat lang ang kumpanya mula sa ibang gusali sa parehong syudad at 2 taon nang walang tigil ang kanilang operasyon. Saan kayo galing? Galing po kami sa banda po sa may Asiana po. Asiana. Kailan kayo lumipat dito? Last year pa po. Last year. Matagal na rin. Pero aware kayo na may Pogo shutdown. Opo. Ayon kay PAOK Chief Gilbert Cruz, ito na ang pinakamalaki nilang huli mula na ipagbawal ng Pangulo ang mga Pogo. Ang kumikita lang dito, of course, yung mga pinapasweldo nila mga Pilipinos. But hindi naman nila iniiwan dito o ginagamit dito yung kinikita nila. Dagdag pa ni Cruz, naniniwala silang ilan sa nalambat nila ay mga big boss ng Pogo. Iniimbestigahan din ng PAOK kung tunay ang mga LGU permit na nakitang nakapaskel sa mga pader kasama na ang Fire Safety Inspection Certificate, Barangay Clearance at Inspection Report ng City Engineer. Para sa agenda, Nancy Carvajal, Billionario News Channel.